Naging critical nga ang lagay nitong si Doc Carlos, kaya naman itong si Lynette ay labis ang pagsisisi kung bakit hindi niya agad-agad sinagot itong si Doc Carlos sa kanyang proposal. Dito na nga na-realize na parang pinarusahan nga siya ng Diyos. Ngayon, sinabi niya dito na sa oras daw na magising itong si Doc Carlos ay babaguhin na niya ang kanyang sagot at sasabihin na nga niya na yes. Na niya kasing manghinayang at magsisisi. Kaya naman, nang magising na nga ito ay dito na nga siya na mismo ang nag-propose dito kay Doc Carlos at sinabi niya ang will you marry me. Dito na may agad na sinagot siya ni Doc Carlos. Matutuloy na nga ang kanilang kasal. Naman sobrang saya nga ni Doc Carlos maging itong si Lynette. Samantalang itong nga si Lyndon ay tahimik lang at medyo nakangiti nga dito habang nakatingin sa dalawa. Hindi pa rin makalimutan ni Doc Carlos ang naudlot niyang sasabihin dito kay Lynette. Tinangkangan niyang banggitin ito kay Lynette, subalit naawa na naman si Doc Lyndon sa kanyang kalagayan at sinabi niyang mas maigi na wag na munang pilitin ang sarili na magsalita kung hindi pa kaya dahil hindi ito ikakabuti sa kanyang kalagayan. Din ang sinabi ni Lynette na mas maigi ngang kalimutan mo na ang gusto niyang sabihin. Ang halaga nga dito ay makarecover na nga siya ng tuluyan. Maya-maya nga ay umalis na nga itong si Lynette upang balitaan nga si Annalyn. Nagising na nga itong si Doc Carlos. Samantalang naiwan nga itong si Lyndon at si Doc Carlos. Dito nga ay nakapag-usap sila ng masinsinan. Ito nga ay lubos na nagpapasalamat ito nga si Doc Lyndon sa ginawa ni Doc Carlos sa kanya. Hindi niya sukat akalain na magagawa niyang iligtas ang buhay nga ni Doc Lyndon kahit naman daw may option siya na hayaan na lang na mamatay itong si Doc Lyndon para wala nang maging sagabal sa kanyang buhay at wala nang makakapigil sa kanyang gusto na itago ang sikreto. Ako po abutin pa yata ng 1,000 years bago malaman ni Lynette at ni Annalyn ang katotohanan tungkol kay Zoe at kay Doc Carlos. Samantala, ito ngang si RJ ay sinabihan na nga ni Lynette ng diretso na itutuloy na niya ang kasal niya dito kay Doc Carlos. At kung ano man daw ang binabalak ni RJ ay tigil na niya. Kung ang pinunta daw niya ay hindi si Annalyn ay dapat ihinto na niya dahil ayaw na niya ng gulo. Ang maigi daw niyang gawin ay asikasuhin nga ang kanyang asawa na si Moira dahil sa palagay nga ni Lynette ay may ginagawa na naman itong katarantaduhan. Ito ngayon nagtanong si RJ kung paano nga siya makakatulong. Sinagot naman siya ni Lynette na maigi daw na kalkalin niya itong cellphone niya. Baka daw malaman niya ang mga koneksyon ni Moira, mga kausap niya na masamang tao at doon niya malalaman ang mga pinagagawa nito. Mantala, naaalala naman ni RJ ang kanyang lumang cellphone. Dito nga'y tinanong niya kay Annalyn kung may alam siya dun sa luma niyang cellphone. Dito na may agad na sinagot ni Annalyn na ang cellphone niya nga na yun ay napunta nga kay Bugs dahil itinabi ito ng Ninong Cromwell niya. Subalit ang namamatay nga si Ninong Cromwell niya, hindi alam ng kanyang ninang Diyosa na sa kanyang tatay pala yun, kaya nagawa niyang maibenta sa ibang tao sapagkat wala siyang kamalay-malay kung kanino nga ang cellphone at nangangailangan na nga siya ng pera dahil nung mga oras na yon ay gipit na gipit siya. Nga daw ay may plano na nga si Annalyn at itong si Diyosa na kukunin na nga ang cellphone dun sa pinagbintahan niya. Kaya naman agad na sumama itong si RJ dahil nais na nga nitong mahawakan ang kanyang cellphone dahil lakas ang kanyang pakiramdam nga na makakatulong din ito sa mga nawawalan niyang alaala. Sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lamang kinalkal nga ni Bugs kung anong laman nung cellphone na yun at parang napaka-interesado nila na makuha ito. At nang makita nga yun ni Bugs ang nilalaman nito, doon tumambad sa kanya itong video ni RJ kung saan itunulak ito ni Moira. Kaya naman naisip ni Bugs na makakatulong ito sa kanya dahil maaari nga niyang pipirahan itong si Moira. Nga sa kagustuhan na magkaroon ng malaking pera ay pagbabantaan niya si Moira. At dito kapalit ng pananahimik niya at sa cellphone
ay pera. Kaya naman, sa aking palagay ay mauunahan na naman ni Moira itong ang sila Annalyn at RJ. Pakaabangan natin ang lalong umiinit na tagpo sa abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless everyone.